Ayan guys, welcome back again to Dong Vlogs. So for today's vlog, mag-a-unboxing na naman tayo ng bago nating stuffed toys. Stuffed toys ba to? Charot. Tingnan natin kung anong nasa loob. Ayan. At saka ito. So kuha tayo ng kutsilyo dahil meron tayong ano na lang itong ano na lang scissor. So ang uunahin natin ito. Siyempre. Ano kaya to? Surprise. So in order ko to sa Amazon, guys. Actually, mayroon din naman silang store dito. Pero nakasanayan ko na kasi mag-order sa Amazon. Meron namang warranty. So, walaan nyo. Ano to, guys? Ay, nakita nyo na pala. Nakita nyo na pala ano dito sa picture. So, alam nyo bakit bumili ako nito? Siyempre, hindi nyo pa alam. Nag-start na po kasi ako mag-workout, guys. Kasi sasali po ako sa misyo. Charot lang. Nag-workout na po ako kasi kailangan. So, kailangan na tawag nun. Oh, may kukontra na naman dyan, ha? Nag-workout ka lang dong dahil maraming ano doon, pogi. Hindi yung totoo. Dahil lang totoo. Ayun, totoo. Charot lang. Hindi. Kailangan ko talaga mag-workout, guys, dahil kailangan. Gusto ko lang talaga kasi parang iba pala pag nagkakaedad na, no? Yun nga bang mag-worry ka, my God, baka mamaya mag 40 ka na, iba na yung pakiramdam mo. So, yun, ang nasa isip ko lang, mag-workout ako kasi gusto ko gusto ko lang talaga na magiging healthy tayo. So, at the same time, since nag-start na ako mag-workout, bumili ako nito. Actually, guys, hindi sana ako magbili nito kasi medyo may kamahalan. 30 euro plus. 39. Sa atin, sa Pinas, nasa 2,000. Hindi na sana ako magbili. Ang problema, guys, kasi meron kaming blender. Ayan. Ang problema, yung blender na namin dito, isang dekada na pala, 10 years. Hindi pa siya sira yung machine niya, pero yung pitsil, sira na. At saka yung paglalagyan. Pero yung machine niya, okay pa. Tapos yung pitsil, may butas na pag nilagyan mo ng tubig sa loob yung na siya, may butas na. So, kaya inisip ko na ganito, magbili na lang ako. At least, ito, maganda tong brand na to, pang matagalan. Tapos, maliit lang din siya. Kaya nasayangan din naman ako sa blender na hindi ko nagamit. Kaya yun, makasave na sana. Pero no choice, since nga sira na, itatapon ko na yan. Kaya nagbili ako ng ganito. So, para to sa mga hindi nakakalam kung para alin to. Pag nag-shake ng mga fruits after mag-workout, mag-gym, ito yung gagamitin ko. So, ang laman, ito, at saka, ito, ayan, at saka, manual. So, diba, tayo pag mayroong ganito, manual, wala na yan. Diba? Ang dami nakarelate. So, dito lang tayo nag-focus sa ganito. So, ayun. Try natin kung gagana ba. Kung hindi gagana, ibalik natin. Meron naman to siyang warranty. Yun ko lang kung pwede ba ito pa ikotin ng walang laman. Hindi ko pa to, never pa ako nagamit nito kaya takot ako baka magaya ni Oliver ba, walang nainom.
So, yun. Try natin. Good. Gumana siya. I-press lang pala siya. I-press kung saan. Pag hindi siya i-press, hindi siya gagana. Maganda siya, guys. Ang brand niya, MF. Anong meaning ng MF? WMF. Kung MF lang, Mandawi Foam. Charot lang. WMF. Kinakailangan kong titingnan kung ano yung ibig sabihin ng WMF. Pero ang brand na to, guys, marami, hindi lang ito. Maraming mga kitchen utensils silang binibenta dito sa amin. Nakikita ko, may shop sila. Mahal. Sobrang mahal, guys. So, okay naman siya. Try ko naman may. Tanggalin ko muna. So, kailangan ko pa tingnan sa YouTube or sa manual kung after mag-shake, alangan naman ganunin. Di yata siguro. Ganun pa rin siguro. Basta malaman naman natin may kung mag-try ako. So, proceed naman tayo dito sa next. Ano to? Before anything else, guys, I would like to thank my following sponsor. Yan, Bittersweet Paris. Yan. Bago ang lahat, guys, gusto ko munang magpasalamat sa Bittersweet Paris sa aking sweatshirt. Ayan, di ba, guys, ang ganda. Bago yan, binigay nila. Pinadalhan ako. Yun yung kauna-unahan nating sponsor. So, yun na nga. Ano kaya ang laman? Man. Oh, chinilas pala. Charot. Hindi. Ano to? Ano to? Hulaan nyo. Ay, para sa bisikleta. Hindi. So, ito yung mga laman. Wheelchair? Hindi naman. Hindi pa naman ako matanda. Tarak-tarak. Yan, brum. So, may idea na kayo? Wala. Ano to, guys? Sa mga alam ko yung ibang nag-workout, may idea na. Ito yung para pampaliit ng tiyan. Kailangan ko dito sa bahay kasi aside sa nag-workout ako, nag-gym ako, pero ito sa ngayon kasi mahihain pa ako mag-ano kasi wala pang nagturo sa akin. So dito ko lang gagawin pag nag-ano ako ng tiyan ko, nagpaliit. Kasi yung tiyan ko medyo, iwan ko kung buntis ako o sinong ama nito. Charot lang. So, kailangan ko to. Hindi ko alam. Paano to? Paano nga ba? Bakit nga ba ang Hindi pa ako sure kung paano to siya mag-function. Feeling ko may kulang. Siya agad. Basta ito lang, guys. Makikita nyo na lang pag i-assemble ko na siya. So again,
Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta kay Dong. Hi guys, ayan. Welcome back again to Dong Vlog. So, ngayong araw pala ay araw ng Miyerkules. So, ngayong araw pala ay araw ng Huwebes. So, bukas Biyernes dito sa Germany, walang work. So, thankful ako dahil makasama ako sa Way of the Cross dito kaganapin malapit sa amin sa Remagen. So lahat ng taga North Rhine Westphalen ay dito sila dito lahat ba ang mga Pinoy. Dito kami magkita-kita sa may Remagen. So gaya ng last year na nangyayari. Doon kami nagkikita-kita. So pangalawang bisis ko na to ngayon na mag-attend at saka nagwa-vlog din. So last year maraming tao guys. So inaasahan po natin ngayon na naman ay maraming tao din. So ayun, may pulis dumaan. So ngayon guys, ako po ay magpunta na naman sa city. So after ng work ko, umuwi muna ako sa bahay at kumain. Tapos after, nagbihis na naman. Dala na yung bihis ko is pang simba ba? Kasi mamaya kami pala yung mag-choir sa church. So ayun, mabuti na lang wala yung boss ko sa mini job ko. So hindi ako pumasok ngayon sa work, yung extra ko, dahil sasali ako mamaya sa choir guys. Oo. So kasi kailangan din minsan. Ilang beses na kasi ako hindi nakasali. So mamaya alas 6 ng gabi. So alas 5 dapat nandoon na kasi mag-practice muna kami bago magsimula yung mass. So ayun. So yun nga guys, magpunta po tayo sa city ngayon dahil kahapon naghanap ako ng yung mga pangsahog ba para sa bilo-bilo. So kahapon hindi siya kumpleto. So ngayon maghahanap na naman ako sa city kasi kailangan ko. Kunti lang yung nabili ko kahapon. So doon na naman ako sa ibang Asian shop, baka meron doon na available. Ayan. So susubukan natin kung ano yung mabibili natin mamaya. Yan guys, wala na sila nung yung taro. Yan, wala na. Ito lang meron sila, yung Zeus Kartoffel na para siyang ubi. At saka ito. Pero magtingin tayo sa guys, sa freezer. Baka meron silang naka-frozen. Ayan, meron dito guys, pero iba yung kulay. Ito yata. Oh, purple taro. Kuha tayo ng isa. Tag 399 to siya guys, 399 euro. So yun na nga guys, galing na po tayo sa Asian Mark. So yung Asian Mark na yun is, I think ang may-ari is Chinese. So nakabili tayo doon ng nakabili tayo ng taro na frozen. Tapos yung kamote, iba yung kulay, purple at saka pa ba yung isang kulay? Basta iba-iba siya. Yung isa parang ubi. So yun na lang yung i-mix natin. Tapos bumili pa ako ng isang tapioca. Yung yung mga pearl na mga maliliit. Medyo may kamahalan siya guys. Pero no choice tayo kasi mahirap maghanap ng ganung mga sahog. Namimiss ko yung sa sa Pinas, gaya dyan sa Davao. Yung ng sani ba? Hunaw, ang tawag sa amin, hunaw. Yun, marami dyan sa bangkirohan. So, nasa loob na tayo ng bus. So, magdaan ako doon sa doon sa mini job ko. Titingnan ko yung mga halaman. Baka wala ng tubig. Kailangan ko siyang diligan. Sana all dinidiligan. Bale, work ko sana ngayon. Ang work ko is every Monday at saka Thursday. Hindi ko muna gagawin. Kumbaga didiligan ko lang muna yung halaman, tapos yung mga importante ililigpit ko. Pero next week talaga, Monday, holiday dito, gagawin ko yun whole day. Kasi babawi ako guys dahil ngayong week na to hindi ako nakapasok. Kasi yung mga boss ko
nasa bakasyon. Mabuti na lang nasa bakasyon sila, guys. So, kaya may time pa ako next week para gawin yun. Yan. So, bababa na ako ngayon sa next station. Konting pahapyo pala, guys. Itong mga boss ko pala, 7 years na ako last week. March 2017 kasi ako nag-start. So, sa panahon noon, na buboring ako sa bahay. So, kaya yon ng time na pinasok ko to. So, swerte ko naman dahil napakabait nila. Mag-asawang lawyer. Yun, nagtagal ako ng 7 years hanggang ngayon. So, kahit bakasyon sila, sinasabi na kahit daw once a week lang ako magpunta, mag ano ng bahay, magtingin. Pero hindi ko ginagawa. Ginagawa ko pa rin 2 times a week. Minsan, pagpagod ako. Pero bayad pa rin yun, guys. Never mind kung pumunta ako. Hindi kasi may mga halaman kasi kailangan ko din tingnan. May mga halaman sa loob. Itong complete building pala, sa papa niya. Pinamana na sa kanya. Ipakita ko sa inyo ngayon, guys. Pahapyaw lang. Guys, yan. Complete building na yan. Yan. Yan, pababa. Sa kanila yan. So, dyan sila sa first floor nakatira. The rest, pinarentahan nila. Yan. So, yun guys. Dito tayo ngayon sa labas. Sa terrace nila. So, kita nyo yan guys. Galing doon. Actually, may vlog na ako nito last year. So, yan. Yan, nakita nyo yan. Yan. Galing doon guys. Papunta dito. Hindi sa akin yan. Sa kanila yan. So, sakop yan ng building. So, yan yung playground ng mga bata. Or tinatawag na spill flats. So, yun na nga, di ba? Silang magmana nito tapos meron silang 2 anak, babae at lalaki. So nung dumating ako dito, 2017 March, yung anak nila is yung babae 3 years old at saka yung lalaki 5 years old. Pero ngayon guys, malaki na. Mga malalaki na sila na mga mababait pa rin ang mga bata. Ganon din yung mga parents. Mababait sa akin. Grabe. Sobra. Kaya yon. So, sila nang nag-a-adjust. Dati kasi, ang work ko dito is morning. Nagsisimula ako noon ng, 10 or 9? 9, 10, 11, 12, 1. So, 4 hours ako dito. Ngayon, nung meron akong work na yung main job na ngayon na malapit sa apartment ko, nagsimula na ako dito ng hapon. So, between 2:30 to 3, depende kasi minsan late yung sinakyan kong bus or train. So, after ng 2 p.m. ko doon sa work ko, dito ako pumunta. Every Monday yon at saka Thursday. So, yun. Hanggang ngayon, maganda pa rin yung samahan namin, mga pamabait. Kung may mga may mga okasyon, ang tawag dito, may mga gaya ng December, nagbibigay sila ng sa akin, yung sa Bisaya papahalipay, konting bonus, ayan. Siyempre, sino bang hindi masaya, pag binigyan ka ng ganun mong amo, tapos may sulat doon na ikaw yung napaka magandang magtrabaho sa amin. Yun yung sabi nila. Yun. Tapos minsan, nagbibigay din sila ng wine sa akin. Lalo na pag birthday ko, may mga regalo-regalo. Si Marvin pala, binigyan nila ng mga iba't ibang mga laruan, mga book, yung yung babasa-basahin ng bata. Binigyan nila. Tapos mga damit noon. Tapos sapatos. Kung nilipat na yung work ko ng hapon, medyo nahirapan sila ng konti noon. Kasi guys, ako din nahirapan. Siyempre, sino hindi mahirapan? Kasi pag magsimula ko ng 2:30 or 3, 4, 5, 6,
dapat kasi kumpletuhin ko yung 4 hours, pero sabi nila hanggang 6 lang daw ako matapos. Sabi ko hanggang 6:30 na lang kasi parang lugi sila kasi binabayaran nila ako ng buo tapos yung work ko 3 hours lang. Parang sa sarili ko parang hindi parang alam niyo naman tayong mga Pinoy, parang tayo, yung hardworking talaga. So yun, ginawa kong 6:30 bago ako umalis. So yun, nahihirapan ako noon guys kasi yung mga bata noon maliliit pa. So yung mag-work ako, pag 3:00, nandito na. Pasimula pala ako ng work, nagsidatingan na yung mga bata. Yung isa 4:00, yung isa 3:00. So syempre, pag may mga bata kasi mahirapan ka talaga. Ikaw yung mag-adjust. So ang nangyayari, ililipat sila doon sa kabilang kwarto. Unahin ko muna yung kwarto bago sila doon lumipat para doon kasi minsan yung mga bata ayaw nila ng maingay din, yung disturbuhin din sila. Hanggang sa na-adapt na nila. So sila na yung nag-a-adjust ngayon, yung mga bata. Pero mga mabait ng mga bata, so sobra. So ngayon guys, maglilinis na ako kasi mamaya magpunta pa ako sa church. Mamaya mag-practice kami ng 5 p.m. Sinabi ko na kanina paulit-ulit kasi mag-choir nga kami. Ano ba yan? So ayun guys, dito na po tayo ngayon sa bus station. So nagantay po tayo ng bus papunta po sa church. Kasi nga po mag-practice po muna kami bago yung misa. So dito na po tayo ngayon guys sa St. Winfrid. So dito ngayon gaganapin ang yun nga ba yung 7 Apostles washing the feet. Yan. So ito yung dito. Ito yung schedule ng mass nila. So ang 12:45 English daw. Pero normally guys, ang mass na ngayon dito is 1:30. Yun nga, mix English Tagalog. So iwan ko lang kung marami ba ang tao ngayon na magpunta. Guys, katatapos lang ng aming mass ngayon. Nandito naman si Ate Girlie. So bukas na naman. Oo, bukas na naman magkita-kita na naman po kami sa Remagen. Bakit parating doon sa Remagen ginaganap kasi po, yung mataas po ang Station of the Cross doon. Talaga pong aakyat tayo sa bundok. Oo, second time ko nag-attend. Last year din, maraming tao. After that, last word sa Styler. Doon po gagawin sa San Agustin. Hindi po bakante ang church dito. Oo nga. Kasi may gagamit na iba, no? Opo. Yung ibang Ayan. So excited na naman bukas guys. Ang lamig, grabe. Bless po kami ngayon. Oo. Opo. Ayun na nga guys, dito na po tayo ngayon sa bahay. So, gusto ko lang po magpasalamat sa lahat po ng mga nakasalamuha or na-meet ko kanina sa simbahan na yung nakilala sa akin, at saka yung mga nag-order pala ng bilo-bilo na dadalhin ko bukas. Thank you guys. Kita-kita po bukas sa Remagen sa Station of the Cross. Ayan, syempre masaya po ako dahil bumalik ulit po ako kanina sa pagsali sa choir. Kasi guys, ilang beses na nag-choir ang
ang aming grupo, hindi po ako nakadalo dahil nga yung mga time na yun ay busy ako sa mga personal na gawain. Ganun pa man, babawi po tayo. Yan, thank you so much. Dito na po ako magtatapos sa aking vlog ngayong araw. See you again po sa susunod na kabanata. Yan, ito po muli ang Dong Vlogs. Ingat po kayo, bye-bye, and happy Easter.